Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang matandang babae na nakatira sa isang kubo na gawa sa lumang kahoy at dahon ng niyog. Walang sino man sa baryo ang lumalapit sa kanyang bahay kapag gabi, at kahit sa araw, bihira lang siyang makitang lumalabas. Ang pangalan niya ay Lola Ursula, pero sa baryo, tinatawag siya ng mga tao bilang Lola Aswang. Hindi lang dahil sa kanyang matalas na mga mata, o sa kanyang malaahas na ngiti, kundi dahil sa kanyang itim na pusa na laging nakasunod sa kanya. Ang pusang iyon ay tinatawag niyang Itim. Oo, simple lang ang pangalan, pero kakaiba si Itim. Malaki ito kaysa sa normal na pusa, kasing laki ng aso. Ang balahibo nito ay sobrang itim, parang sumisipsip ng liwanag, at ang mga mata nito ay pula tuwing gabi. Pero ang pinaka nakakatakot, nakita ng ilang bata na nakalilipad si Itim sa gabi. At minsan, sa ilalim ng buwan, maririnig mo ang kakaibang pagngiyaw nito, hindi tulad ng karaniwang pusa, kundi parang iyak ng bata. Isang gabi ng tag-ulan, may batang lalaki na nagngangalang Lando na naiwang mag-isa sa kanilang bahay. Ang kanyang nanay ay pumunta sa kabilang baryo upang bumili ng gamot, at sinabi sa kanya, huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Lalo na kung maririnig mong may kumakatok. Pero pagsapit ng hating gabi, may narinig si Lando na kalmo sa bintana. Scared, sumilip siya, at nakita niya si Itim, nakaupo sa labas, nakatitig sa kanya. Sa tabi nito, may anino ng isang matanda. Biglang bumukas ang pinto ng kusa. Pumasok si Itim, dahan-dahan, habang nakatingin kay Lando. Sinundan siya ni Lola Ursula, ngunit kakaiba ang anyo niya. Ang kanyang mga kuko ay mahaba, ang kanyang likod ay kuba, at ang kanyang dila ay humahaba at humahaba habang siya'y lumalapit. Ang bango-bango mo, sabi ni Lola Ursula. Alam mo ba kung bakit espesyal si Itim? Kasi, hindi siya basta pusa. Lumapit si Itim kay Lando at nagbago ang anyo nito. Ang buntot nito ay naging tila ahas, ang kanyang katawan ay hamaba at nagkaroon ng mga pakpak. Nakakakain ng kaluluwa ang alagang ito, sabi ni Lola Ursula, habang lumulutang-lutang na sa ere. At ngayong wala ang nanay mo, oras na para dumami ang aming lahi. Tumakbo si Lando sa likod ng bahay, ngunit hinaranggan siya ni Itim. Tila tinatawag siya ng isang mahiwagang tinig sa kanyang isip, halika, halika sa dilim. Ngunit bago tuluyang makalapit si Itim, biglang may liwanag na sumiklab mula sa bulsa ni Lando. Isa itong maliit na botelyang binigay ng kanyang lola, isang anteng-anteng laban sa aswang. Sumigaw si Lando, lumayas kayo. Sumigaw din si Lola Ursula, tila nasasaktan. Ang balat niya ay nagsimulang matuno, at si Itim ay nagbago ng anyo, mula pusa, naging itim na anino, at pagkatapos ay naglaho sa hangin. Pagbalik ng nanay ni Lando, umiiyak siya habang niyayakap ang anak. Ligtas si Lando, pero mula noon, wala na si Lola Ursula. Pero minsan, kapag gabi at tahimik ang paligid, naririnig pa rin ng mga tao ang pagngiyaw ng pusa mula sa kakahuyan. At ang mga matatanda sa baryo ay laging may paalala sa mga bata. Mas mahigit, kapag may nakitang pusang itim na may pulang mata, lumayo ka na. Dahil baka hindi pusa yan. Baka alaga na ng dilim.